Hello mga kapobre. Isang maulang hapon po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course. Panibagong vlog mga kapobre. So ngayon po ay alas 2:30 na po ng hapon. At bumuhos ang malakas na ulan mga kapobre. So mamaya konti i-flex ko sa inyo yung ginawa na kulungan ng manok kahapon, tsaka yung para sa mga bagong pisa na sisiw. Ulan yun, basa na, umuulan dito sa amin mga kapobre. Pero may init. One minute. So welcome back mga kapobre. So ito na po, i-flex ko na po yung kulungan tsaka paitlogan ng manok. Ito na po yun, naka-plaster na po siya mga kapobre. Mayroon siyang 4 na kwarto. So ang kulang na lang dyan is bubong, kasi ano lang yan, kawayan lang sa taas, dapat may bubong yan. So bubong at saka yung takip sa may pintuan, 4 na takip. Kasi ang mangyari dyan, hindi pa yan lagyan namin ng paitlogan. Doon ko ilalagay yung mga medyo malalaki na mga lalaki na manok. Kasi yung dito, isa na lang yung naglimlim, yung dito. Yun ang hinihintay ko. Yung 3 bakante na yan. Kasi napisa na. Andun na ano na namin. Nakuha na yung mga sisiw. Ando na, paggalagala na sila doon. Pero kailangan yun malagay sa brooder, kasi lalo na ngayon dito laging umulan, basa yung kuhan, so madaling magkasakit mga kapobre. So yan po, na-flex ko na po sa inyo. Yan po, so takip at saka takip sa pintuan ang kulang. Yan. So kasi marami ng malalaki ang nangyayari kasi mga kapobre, na yung mga inahin parang medyo ayaw nila pag maraming lalaki, kasi ang nangyari, salit-salitan yung mga lalaki na pagkasta. So nakakasira yun sa mga inahin, kaya kailangan kong ilagay muna dyan yung ibang mga lalaki, kumakasta na yung mga yung mga lalaki na hindi nakatali. Okay lang pag nakatali, kasi pag hindi nakatali yung mga lalaki, ay pag ayaw magpakasta, hinahabol nila. Kaya parang sa Bisaya, maahat, ano bang tawag doon, hindi pa sana magpakasta, mapilitan na silang magpakasta kasi hahabulin ng mga lalaki na manok So kaya ilagay ko muna sila dyan. Bale sila, 1, 2, 3, 4 yan na mga bagitong lalaking manok. So nagpagawa pa din tayo ng brooder mga kapobre, kasi pag napisa yan dyan, doon natin ilagay sa brooder. So i-flex ko sa inyo yung brooder, yung winilding, ang kaibigan ko. So ito naman yun mga kapobre, yung magiging brooder natin. Malaki to, may sukat to na 4x4 yata to. So malaki to, pero kulang nito is wala pang dingding. Pero lagyan na namin ang net sa taas at saka yung apakan nila net. Pero pag
ang gagawin nating dingding nito is plywood, yung 1/4 na plywood. Tsaka yung apakan nila is latagan natin ng karton para walang hangin na makapasok. Yun ang kailangan sa mga bagong pisa na sisiw. Kailangan silang, kaya nga tinatawag na brooder, para medyo may. Tsaka mayroon na tayong naka-install dito na ilaw. Dito natin ilagay yung ilaw. So napakagandang brooder to kasi maluwang. Lagyan ay may plano ko to, divisionan dyan pag ganyan, division, tapos mga ipa ilagay dito. So tapos doon wala nang ipa, para pero isarado natin, division isarado dyan, para gusto nilang basado ng mainit makalabas sila doon. So marami akong nakita dyan sa sa YouTube brother. So yan po mga kapobre, so all set na sila, dingding na lang kulang nito mga kapobre. So gagawa natin ng video pag lagyan ng sisiw to, saka kung nandoon na yung mga manok sa loob. So sana po dumami pa sila ng dumami, kasi yung pag-aalaga ng kahit anong hayop is anti-stress yun. Manok man, baka, kambing, baboy, aso, pusa, yan po ay stress reliever. Nakakawala po ng pagod yan, sa totoo lang, lalo na yung mga animal lover, yung mga pet lover. Alam nila ang pakiramdam ng may mga alaga. So till next video mga kapobre, sa pag-flex ko to pagtapos na to, at saka pag na to malagyan na ng mga manok. Salamat po mga kapobre, at magandang araw sa ating lahat. God bless.